tingnan nyo kung gaano napaka-unfair ng gobyerno natin. Tingnan nyo na lang. Ayan na si dating Negros Oriental Governor Pride Henry Teves kahapon ng hapon. Ayon kay Criminal Investigation and Detection Group spokesperson, Police Lieutenant Colonel Imelda Reyes, pinakawalan ito matapos na maglagak ng 600,000 pesos na piyansa sa 3 counts ng kasong terrorism financing prevention. Hindi ko maintindihan talaga tong terrorism na to. Paano naging ang daming terorista sa Pilipinas, mga Tebes ang pinag-initan nyo, mga animal. Ay, kayo ba hindi nagbabasa ng batas? Kasi ang mga batas po, meron yung mga requisites, paano papasok at tatawagin mong terorista. Pumasa naman kayo ng bar, ba't di nyo... Tinawag yung terorista, yung tunay na terorista, wala kayong magawa. Lantarang terorista. Tapos yung gagawa kayo ng ano. Ay nako, panapanahon lang yan. Oo, di ba? Reality. Ngayon malakas ka, bukas may sakit ka. Ngayon nasa kapangyarihan ka, bukas patay ka na. Ngayon malakas ka. Ngayon nasa kapangyarihan ka. Sa susunod nakakulong ka na. Ngayon nasa kapangyarihan kayo, bukas nasa Hawaii na. Ang dami, ang panapanahon yan. Kaya tatandaan natin lagi, hindi po si Sir, baka magalit si Ma'am, si Ma'am pala, lasin natin. Tatandaan natin, pag tayo ay nandoon sa kataasan, huwag nating ginagamit yung ating kapangyarihan para maging abusado. Tatandaan mo, mamamatay ka rin. Lahat tayo mamamatay. Tatandaan natin, hindi natin hawak ang buhay natin. Hawak ito ng Diyos. Panapanahon yan. Kaya ka nilagay dyan sa taas para ka magsilbi. Hindi mo para abusuhin yung mga nasa ibaba. Kaya takot ako sa taong mayabang. Kasi ito, tandaan nyo to. Tagaan nyo sa bato. Hindi ko to dahil nabasa sa libro. Experience ko to. Pag ang tao lumaki ang ulo at naging mayabang, abang ka lang, bilangan mo. I will guarantee you, babagsak yan. Tandaan nyo. Ang taong yumabang, kung ano man yung narating niya at hindi marunong isayad ang paa sa lupa. Kung gusto nyo makaganti sa mga galit sa mga bumaba sa mga sinisiraan kayo or kaaway ninyo. Hindi ko ibig sabihin ikatuwa ninyo pero abang-abang ka lang. Ang taong lumaki ang ulo, tagaan nyo yan. Tsaka sabihin nyo, balikan nyo ako dito. Orasan ninyo, babagsak yan. That is guaranteed. Babagsak yan. Panahon lang. Panahon lang. Kaya ako lagi ko iniisip, lagi kong chinecheck yung sarili ko. Lagi kong tinatanong, mayabang ba ako? Mayabang ba ako? Tinatanong ko doon sa, halimbawa sa aking pamilya, sa aking tatay, mayabang ba ako? Kasi I want to make sure na I'm on the right track. Kung umangat ako, salamat sa Diyos para hindi ako bumaba. Kaya yung mga nag-aabuso dyan, kalma lang kayo. Ngayon nasa Pilipinas kayo, baka bukas nasa Hawaii kayo. Kalma-kalma, Binabanatan nyo Tebes ngayon, O, sige, tingnan natin. Sabi dito, hello ka naman mayabang, coach. Anong hello ka naman mayabang? 12. Si Pride Henry Teves ay kasama sa listahan ng top most wanted person sa provincial at regional level. Hindi ko na ipinopost. Pero nilagay nila yung mugshot. Yan ba'y tama? May mugshot si Arnie Teves. Yan ba'y tama? Hindi ko talaga maintindihan. Ano ba ang legality ng ipinapakita at nilalabas ang mugshot? Ito ba ay pwede o hindi? Kasi kung ito ay pwede, dapat pwede sa lahat. Mayaman, mahirap, galit sa administrasyon o kaibigan ng administrasyon, kung pwede, dapat lahat ilagay. Kung hindi pwede, hindi dapat ilagay.
Kay kaibigan ka na administrasyon o kaaway ka na administrasyon, mayaman ka man o mahirap. Yan po ang batas. Patas po. Nagtataka ako, yung pinakamalaking drug hole sa bansang Pilipinas, history, record-breaking, record-breaking na pinakamalaking nahuling droga sa Pilipinas. Ginanyan nyo ba yung mugshot? Nakita ba ng taong bayan kung sino yung driver na yan? Asa na yung driver na yon? Sige nga. Ano? Asa na yon? Record-breaking? Tahimik kayong lahat? Samantalang yung pinagbintangan yung Tebes, balik-balik kayo sa balita? Itong pwede nyong ipagmalaki? Isipin mo sa administrasyon ni Marcos, pinakamalaking nahuli. Kung saan pinagbibintang ang bangag ang presidente, doon sa bangag na presidente, di umano, ay nakahuli, nakarecord. Record-breaking. Pinakamalaking huli ng droga. Naganap, tapos tahimik. Di ba? Lakas makagago. Parang vlogger lang di ba? Lakas makagago ng mga animal. Asa na yung driver na yung ba't nawawala? Sige nga. Hindi nyo mabigyan ng mugshot yun? Ano ito, pagkaibigan ng gobyerno? Ang tanong, kaibigan nyo ba yung driver na yan? Bakit walang mugshot yung driver? Bakit asa na yung driver? Bakit tahimik yung driver? Bakit tahimik kayo dyan? Ang daming katanungan ng drug hole na yun. Di ba? Dito lahat ng kibot. Kulang na lang pag tumatay Tebes, ibabalita ninyo. Konting kibot ng Tebes, lagi kayong nawala namang pakinabang itong balita na ito sa bansang Pilipinas. Yung driver may pakinabang, tahimik. Di ba ang lakas makagago? Ay, nako. Nakakaasar Mas pag-iinitan yung Tebes. Ano, crush nyo mga Tebes? Hindi, Pride Henry Tebes. Yes po. Hindi, si Tebes naman ang sinabi ko. Ibig ko sabihin kasi ang laging sa balita si si Kong Tebes, di ba? Ang minagshot nila si Henry Tebes. Gets ko yun. Mali ba ang sinabi ko? Pero laging balita, kulang na lang baka mamaya, Kong Tebes, naligo. Uuwi na. Baka may ganun. Kong Tebes, malapit na. Naka-Amerikana. Baka lahat ng gawin ni Kong Tebes, balita nyo. Yung lintik na driver, hindi nyo maibalita. June 20, mga around 3:17 po ng hapon, dati pong si Pride Henry Alipit Tebes po ay piyansa po siya ng around 600 po, 3 counts po kasi yun. Ito yung sasabi dito, hindi na mahuli si Kong Tebes kaya kapatid naman. Kaya ngayon yung sinabi ko sa SMNI kay Banat Bay. Ang daming gustong bumanat sa'yo, kaya ako tuloy binabanatan. Hindi, kasi di ba si Kong Tebes hindi nila mahuli. Ang dami nilang dakdak. Yung witness nila against Kong Tebes, umurong pa. Ayan, si Pride, yung kapatid ng binanatan, Pride Henry Tebes. Di ba? Ay, nako talaga naman. Pag hindi kaya yung kapatid grabe, no? Sabi ni Jeb Rivera, ibalita nyo kung si Remulla buhay pa ba? Yan nga tanong natin Pinare-resign nyo si BP Sara Ito nga walang paramdam na dati araw-araw nagpe-press con. Hindi ako I have nothing against Boying, Secretary Boying. Kasi ayoko naman na merong may sakit, no? Kung ako lang tatanungin, I hope he will get well soon kung tunay na may sakit siya. Ayoko po merong taong dumadaan sa hindi magandang kalusugan.
Hindi ko pinagdadasal yun. I will always masama, mabuti, gusto ko gumaling sila. Kaya lang, sana, kung hindi na kaya yung trabaho, mag-resign. Ba't pinag-initan niyo si VP Sara, 'di ba? Nagtataka ang taong bayan. Kasi dati, araw-araw siya sa presscon, ngayon wala na. Hindi siya katulad ng ibang, sekretary na tahimik lang. Ngayon halatang-halata tuloy, eh. 'Yan ang problema pagka madaldal ka, mahahalata yung pagbabago. Oh, 'di ba? Alam mo kung may konsensya si President Marcos, yang Marcos niyo, kung may konsensya 'yan, bakit wala siyang imik dito sa statement ni VP Sara at etong pag-resign ni VP Sara? And yet, nananatili yung secretary niyang si Boying na hindi na nagsasalita, na dati naman ay nagsasalita araw-araw, 'di ba? I mean, kung may konsensya lang naman siya, 'di ba? I mean, saan ka nakakita na nag-resign yung vice president? Hindi, meron na po ba siyang ano? Meron na po ba? 'Di ba? May statement na po ba si President Marcos about this? Hingi kayo ng hingi ng statement ni Sara. Etong mga tambangag vloggers, hingi kayo ng hingi ng statement ni Sara, ni VP Sara. Etong napakalaki, Vice President mo nag-resign as secretary, anong ginawa nyo? Nagpa-meeting kayo. Tapos wala kayong statement. May correct me if I'm wrong. May statement na ba? O no statement yet. Saan ka nakakita ng ganon? Presidente. Walang statement, walang imik. Samantalang, yung iba hindi na nagtatrabaho as secretary, hinahayaan. Nagbabayad ang taong bayan. Di ba? Part ng unit team. Tahimik kayo. Part ng iyong executive. Secretary. Tahimik kayo. Ano kayo? Ay, may talaga ba kayong weak? Ako'y nagtatanong lang. Saan ka nakakita ng presidente nag-resign? Yung katandem niya na nagpanalo sa kanya, tahimik. Tanong lang yan, hindi kita pinagbibintangan, Marcos. Asan ang balls mo? Tanong lang. Naku kayo. Yung base po sa kaniyang warrant, the Terrorism Financing Prevention and Suppression Act of 2012. Po, 600 po ang kaniyang nai-bail po. Temporary liberty po. Sabi dito, Bonjing not in good condition. Hindi ko po talaga alam. Pero ako naman, sabi ko sa inyo, ayoko naman ng kunin na siya ni Lord. Wag mo naman. Sana gumaling pa siya. Sabi dito, ikot na ang mga tumbong ng mga yan, coach, as the day goes by, habang lumilipas ang araw, kabado na sila. Ewan ko sa inyo. Di ba? Ito, tuloy tayo. Hindi, kasi alam mo, napaka-unusual. Napaka-unusual talaga. Kayo, presidente, katandem nyo. Halimbawa kami Banateros, tumakbo kami. Halimbawa, tumakbo si Banat Bay. Party list o kunwari, tapos nag-resign yung isa, tahimik. Di ba ang lakas makagago?